Samantala, sa tinitirhan ni Deseo, isang matalim na talam ang humihiwa sa hangin. Nasa bakuran siya, lunod sa pag-eensayo ng espada habang ang ilang babae ay nanunood sa likod, nabibighani sa kanyang bawat galaw. Sina Huaya at Shuang Nan ay nagmemeryenda at nagkukwentuhan. Sabi ni Shuang Nan, nagsimula na agad siyang mag-ensayo pagdating niya. May nangyari ba sa labas? Dagdag ni Huaya, hindi ba't nakakamangha? Akala ko ang martial arts ay hindi para sa atin dahil marahas at matigas ito. Pero habang pinapanood ko ang Young Master, napayapa ang loob ko. Sumali sa usapan si Lin Yen, head manager, dapat ba talagang ganyan kasining ang martial arts? Habang kumakain ng pastry, sumagot ang manager. Sa dami ng nakita kong estilo, ang teknik ng Young Master ay iba. Kung ganyan lang ang martial arts, gusto ko na ring matuto. Napatingin ang manager sa gate, nararamdamang may paparating. Nagtaka ang mga babae, bakit niyo po nasabi iyan? Pero tama ang hinala niya. Isang grupo ng malalaking lalaki ang pumasok. Nagulat sina Huaya at Lin Yen. Hindi ba dapat nagtatrabaho sila ngayon? Mabilis na hamarang si Shuang Nan, tigil. Anong ginagawa niyo rito? Seryoso pero magalang na sumagot si Mungkang, hindi kami pupunta rito kung hindi importante. Hinihintay na kami ng Young Master. Sagot ni Shuang Nan, ganoon ba? Pwede bang maghintay muna kayong matapos siya? Kanina pa siya nag-eensayo. Ang ingay ay nagsimulang istorbohin si Deseo na nakapikit at nag-concentrate. Nainis siya, nanginginig ang lunti ang buto sa loob niya. Sabi niya, tama, dahil maraming nakatingin kanina, kinailangan kong pigilin ang internal energy ko. Ngayon ay hahayaan ko na lang ang sarili ko. Bigla siyang nagulat. Wow! Parang nakikita at nararamdaman ko ang bawat galaw ng talim ko. Ang aking landas sa espada na dating nakabuhol ay tila nakalag na ngayon. Masayang isinagawa ni Deseo ang sword dance ng may kalayaan. Mula ngayon, kailangan ko nang gamitin ang internal energy ko. At ang lunti ang buto sa loob niya ay tila umakyat sa bagong antas, naging kulay rosas. Natawa siya sa tuwa. Ha, kamangha-mangha. Ito na ang aking bagong sword dance. Tatawagan ko itong Cloud Sword. Biglang napasigaw si Deseo, ha? Ngayon lang niya napagtantong maraming tao ang nakatingin sa kanya. Tumayo siya sa gitna ng bakuran, lito sa mga matang nakatitig sa kanya. Sa wakas ay nagsalita siya, kayong lahat. Lahat sila ay nakanganga na tila hindi makapaniwala sa nakita. Casual na nagtanong si Deseo, bakit parang gulat na gulat kayo? Biglang sumugod si Mungkang, ano yung ginawa mo? Nanlalaki ang kanyang mga mata sa dami ng tanong. Natapos mo ang unang form at tumuloy sa pangalawa. Sigurado akong iyon ang high GM sword art na alam ko. Ano ba talaga ang landas ng espadang iyon? Tinulak ni Jungmai ang matanda mula sa likuran. Tumigil ka nga sa pag-iingay at tumabi ka. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang ipinakikilala ang sarili kay Deseo. Ikaw siguro ang kagalang-galang na Young Master ng pamilyang Namkong. Pagbati, ako si Jungmai. Sumagot si Deseo ng may nakangiwing mukha, ha? Sino? Napahiya ang matanda at hindi na nakapagsalita. Binaliwala siya ni Deseo at hinarap si Shuang Nan. Ano bang ginagawa niyo rito? Sagot ni Shuang Nan, Young Master, may appointment daw po sila sa inyo. Sumigaw si Deseo, anong appointment? Wala akong appointment. Dahil tulala pa rin si Mungkang, sumali na si Baton para magpaliwanag. Pasensya na po sa biglang pagdating, pero may appointment talaga tayo. Binanggit mo ang entrance fee. Hindi mo ba natatandaan? Napaisip si Deseo bago inulit ang entrance fee. Ibig mong sabihin ang 100 yang. Nang makitang naalala na niya, kinumpirma ito ni Baton, tama po. Nang marinig ang tungkol sa pera, nagliwanag ang mga mata ni Deseo. So, lahat sila ay pumunta rito para magbayad ng entrance fee. 100 yang bawat tao, bale 5,000 yang lahat. Pero isang tingin pa lang sa kanila, alam na niyang mukha silang mga pulubi. Paano niyo naman makukuha ang ganoong kalaking halaga? Lumapit si Jiang Man kay Deseo at casual na nagsabi, kung pera lang ang problema, marami ako niyan. Dahil hindi kilala ni Deseo ang matanda, pabalang siyang sumagot, at sino ka naman para makialam sa usapan namin? Sumagot si Jiang Man ng may kalmado at seryosong mukha.
Narinig mo na ba ang Heavenly World Estate? Noong nakaraang taon lang, tinawag ako ng ilan bilang master ng pinakadakilang estate sa ilalim ng langit. Natigilan si Diseo sa narinig. Nagpatuloy ang matanda, ako ang master ng Merchant Guild na iyon. Minsan sa isang taon, nagpapadala ka ng mga interesanteng gamit sa aking estate. Nanlaki ang mga mata ni Diseo nang maalala ang kanyang kabataan, kung paano niya hiniling sa kanyang ate na ipadala ang mga paketeng iyon sa Heavenly World Estate. Natawa ng mahina si Jiang Man. Pinapahalagahan ng aming estate ang pagiging confidential. Lahat ng ipinadala mo ay itinago namin. Hayaan mong ipakita ko ang patunay. Naglabas ang matanda ng isang makapal na tumpok ng gintong banknotes. Sapat na ba ito? Tulala ang lahat sa dami ng pera. Inanunsyo ni Jungman, ang bawat isa sa mga papel na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 silver taels, at may 5 ako nito. Parang tinamaan ng kidlat si Diseo. Agad na nagbago ang kanyang timpla. Ngumiti siya ng malapad at magalang na inimbitahan ang matanda. Nako, isang malaking karangalan ang maging panauhin kayo. Napakainit sa labas, pasok po kayo at magpahinga. Ang bilis ng pagbabago ng ugali ni Diseo ay ikinalito ni na Shuangnan at Lin Yen. Nagbulungan sila, mahilig ang young master sa maraming bagay, pero ang pinakamahal niya ay pera. Tumawa ng malakas si Jungman. Haha, teka lang, hindi ko sinabing ibibigay ko ang peras na ito sa iyo. Naging malambing ang boses ni Diseo. Ano po ba ang kailangan niyo, sir? Sagot ng matanda, kilala mo si Namkong Chin, di ba? Nagulat si Diseo. Bakit niyo siya nabanggit? Naging singlamig ng yelo ang mukha ni Jiang Man. Gusto kong makipagtuos sa kanya. Gusto ko siyang makitang maduraj. Kaya mo bang gawin iyon? Kung tatanggapin mo ito, 50,000 o 100,000 taels man ang kailanganin, ibibigay ko ang buong suporta ko. Natarante si Diseo. Teka lang, tumingin siya sa paligid. Huwag niyo sabihin, lahat kayo ay narito para maghayganti sa Namkong clan. Sa sandaling masabi niya iyon, bumigat ang hangin. Ang bawat mukha sa paligid ay nagpakita ng pamatay na aura at matinding galit. Namutla si Diseo, mga baliw ang mga ito, isip niya. Biglang may sumigaw mula sa crowd, anong sinabi mo, bata? Tinakpan ni Diseo ang sariling bibig, oops, nadulas lang. Pero naisip niya, bakit ba ako matatakot? Sumigaw si Diseo, sabi ko mga baliw kayo. Mali ba ako? Itinuro niya sina Baton at Mungkang. Tingnan niyo sila, puro daldal tungkol sa paghihiganti pero pinalayas lang naman. Nakakaawa, di ba? Inasahan niyang magagalit sila, pero sa halip ay nagtawanan ang lahat. Baliw, tama ka, baliw nga kami, lalo namang nalito si Diseo. Bakit kayo tumatawa? Nawawala na ba kayo sa sarili niyo? Nagpapahid ng luha sa tawa ang isa sa kanila. Iyan ang pinakamalayang salita na narinig ko sa mahabang panahon. Parang pinayagan mo kaming alisin ang painang bitbit namin ng ilang dekada. Malaya na kami. Pinuri naman siya ng isa pang elder. Ang iyong wisdom sword ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ito pagkasira ng forma, kundi isang magandang ebolusyon. Nagawa mo ang bagay na hindi namin nagawa sa loob ng 50 taon. Yumukod ang lalaki kay Jiang Man. Sir Jungman, nakikiusap po ako. Pakibigay ang 100 taels para sa young master sa ngalan ko. Sumunod ang iba pang masters, binabanggit ang kanilang mga titulo, the 8 dragons, the 3rd demon, the 7th demon, the true heavenly sword. Pinagpawisan ng malalamig si Diseo. Ano bang nangyayari? Nagpugay din sina Baton at Mungkang. Kaming lahat ay nakikiusap, Sir Jiang Man. Ibigay ang 100 taels sa young master. Umiikot ang mundo ni Diseo. Teka lang. Magalang na nagtanong si Jiang Man, 3rd young master ng Namkong clan, tatanggapin mo ba ang aming panata? Natatarantang sumagot si Diseo, mali kayo. Hindi ako naghihiganti kahit kanino, at hindi ako ganoon kalakas. Pero sumagot sila, nakita namin ang lahat sa iyong sword dance, young master. Performance lang yun. Anong nakita niyo doon? Tanong ni Diseo. Lumapit si Mungkang, seryoso ang mukha. Hindi lang yun basta sayaw, kundi ang Tai Chi Wisdom Sword mismo. Dahil ayaw pa ring maniwala ni Diseo, kumilos si Baton. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa hangin na lumikha ng bugzo ng hangin. Kaya mo bang gayahin iyan? Gamitin mo ang internal energy mo. Hindi nag-atubili si Diseo.
Nag-focus siya at sumuntok. Agad na gumuho ang pader sa harap niya. Tulala si Diseo sa durog na pader. Ano yun? Manghang sumagot si Baton, kamangha-mangha. Iyon ang 100-step Divine Fist. Litong-lito pa rin si Diseo. Itinuro niya ang isang lalaking may espada, "Hey, mister, ipakita mo sa akin ang isang move." Tumalon ang lalaki sa hangin na tila sumasakay sa hangin. Agad na bumunot ng espada si Diseo at tumalon din, singgan ng balahibo. Nagpalakpakan ang lahat. Napaisip si Diseo, kaya ko nga. Natawa si Baton sa talentong nakikita lang minsan sa isang henerasyon. Naalala ni Diseo ang turo ng kanyang master, "Master, totoo nga ba na ginawa mo ang tatlong mahusay na sword forms para maging master ng lahat ng iba pang sword arts?" Doon ay nag-click ang lahat sa kanyang isip. Nagpalakpak si Jiang Man. "Sa ganitong kagandang araw, hindi pwedeng walang alak. Sagot ko ang inumin. Kumain at uminom kayo hanggang gusto nyo." Naging parang piyesta ang paligid. Noong gabing iyon, masayang nagkukwentuhan ang lahat. Nilapitan ni Diseo si Jiang Man at sinalinan ng alak. "Dahil sa inyo, naging masaya ang lahat ngayon. Bakit nyo nga pala gustong mag-higanti sa Namkong Elder?" Ikinwento ni Jiang Man ang kanyang nakaraan. "Isang araw, nagising na lang ako na hindi ko na mabilang ang ginto ko. Naging boring ang mundo para sa akin. Noong merchant pa ako, lagi akong binubuli ng mga martial artists. Kaya nagpasya akong ubusin ang pera ko na parang tubig. Bumili siya ng mga legendary armor, espada, at mga tagong armas hanggang sa maubos ang yaman niya. Hinamon ko sila. Ang mga unang sumugod ay mahihina lang. Hindi man lang nila matagos ang aking flawed dragon armor. Nang may dumating na first-rate master, natakot siya, pero nanalo siya dahil sa lason na nasa kanyang siko. Doon ko nalaman na kahit ang pinakamagaling na martial artist ay tao lang din kapag nalason." Hanggang sa makatagpo niya si Namkong Chin. Sa alaala ni Jiang Man, si Namkong Chin ay isang halimaw na nakasandal sa pader, naglalabas ng nakakatakot na aura. Noong una, hindi alam ni Jiang Man ang lakas nito. "Hoy, tumabi ka sa daan!" Sigaw ni Jiang Man. Galit na sumagot si Namkong Chin, "Dahil sa iyo, nawasak ang landas ko patungo sa Transcendence. Hindi ko na kailanman mapapasok ang realm na iyon." Hindi naintindihan ni Jiang Man ang tungkol sa Transcendence at tinawag pa itong baliw. Sa isang iglap, sinaktan siya ni Namkong Chin. Naduraj ang sombrero ni Jiang Man. Galit na naglabas ang matanda ng mga karayom na may lason. Isang tusok lang, sa loob ng 30 segundo ay patay ka na. Pero tumawa lang si Namkong Chin. Niluraan lang nito ang lason, at sa isang iglap, pinalabas niya ang lahat ng karayom mula sa kanyang katawan gamit ang sariling kalamnan. "Imposible!" sigaw ni Jiang Man. Sinira ni Namkong Chin ang flawed dragon armor na mahal ni Jiang Man na parang papel lang. "Pinag-exercise mo ako, kaya hahayaan kitang mabuhay," sabi ni Namkong Chin bago umalis. Pagkatapos ng kwento, lahat sila ay naiyak sa awa, pati si Diseo. Isa-isang nagbahagi ang mga lalaki ng kanilang karanasan kung paano rin sila natalo at napahiya ng mga Namkong. Naisip ni Diseo, sa lahat ng taong may pangalang Namkong, ako ang mas nakakakilala sa kanila. Naawa siya sa kanila dahil tulad niya noon, hindi rin sila makasuko. Biglang tumayo si Diseo at sinuntok ang mesa. "Anong mahirap doon? Gagawin ko. Ang paghihiganti na gusto nyo, ibibigay ko sa inyo." Naghiyawan ang lahat sa tuwa, "Mabuhay ang aming pinuno."